Listen! Nagsimula ang kwento nang unang lumitaw ang mga kaiju sa mundo at milyon-milyong tao ang agad na nasawi. Ang mga kaijong ito ay napakalalaki at nakakatakot na nilalang na nagmula sa kailaliman ng karagatang Pasipiko, umuusbong mula sa isang bitak sa pagitan ng dalawang tectonic plates. Noong taong 2013, isang kaiju ang umatake sa San Francisco sa kauna-unahang pagkakataon. Ginawa ng militar ang lahat para pigilan ito. Ngunit inabot sila ng 6 na mahabang araw bago tuluyang mapatay ang halimaw. Sa panahong iyon, milyon-milyong buhay na ang nawala at hindi pa rin tumitigil ang mga pag-atake. Pagkalipas ng 6 na buwan, may panibagong kaiju na lumitaw pagkatapos ay isa pa at isa pa. Di nagtagal, naging malinaw na hindi na matatapos ang mga pag-ataking ito. Napagtanto ng sangkatauhan na kailangan nila ng sandatang sapat ang lakas para lumaban sa mga higanting alien na ito. Kaya nagsama-sama ang mga pamahalaan sa buong mundo at pinagsama ang kanilang pinaka-advanced na teknolohiya upang bumuo ng malalaking robot na pandigma na tinawag na Jagger. Ang mga dambuhalang makinang ito ay espesyal na idinisenyo para labanan ang mga kaiju. Ngunit may isang problema. Hindi kayang tiisin ng iisang isipan ng tao ang mental na koneksyong kailangan para makontrol ang isang Jagger. Kaya gumawa ang mga siyentipiko ng sistemang may 2 piloto, kung saan ang kanilang mga isipan ay sabay na sinasabay at pinagdurugtong. Ang prosesong ito ay tinawag na drifting. Sa pamamagitan ng drifting, nagawa ng mga piloto na kontrolin ang mga Jagger na may eksaktong galaw. At hindi nagtagal, isa-isang natalo ng mga Jagger ang mga kaiju. Naging mga bayani ang mga piloto, mga buhay na alamat. Dito natin nakilala ang 2 elite na piloto ng Jagger, sina Yancy at Raleigh. Para silang mga tunay na superhero dahil 4 na kaiju na ang kanilang napatay. Ngayon ay naghahanda sila para harapin ang kanilang ikalimang kalaban. Isang napakalaking Category 3 na kaiju na pinangalan ng Knifehead. Nakakonekta sina Yancy at Raleigh sa kanilang Jagger na Gypsy Danger at ipinadala sila para pigilan ang halimaw. Inutusan sila ni Marshal Pentecost na manatili malapit sa hanggan ng lungsod at protektahan ang mga sibilyan. Ngunit may napansin si Riley sa radar. Isang maliit na bangka na may mga taong naipit sa gitna ng karagatan. Kahit labag sa utos, nagpasya siyang iligtas ang mga ito. Sa sandaling aatakihin na ng kaiju ang bangka, dumating sa tamang oras ang Gypsy Danger at nailigtas ang mga sibilyan. Nagsimula ang isang mabangis na labanan. Sunod-sunod nilang tinamaan ang kaiju ng malalakas na suntok at pagkatapos nito, malubha nilang nasugatan ang halimaw gamit ang kanilang plasma cannon. Sa paniniwalang patay na si Knifehead, nagsimula silang umatras. Nagngingit-ngit sa galit si Marshal Pentecost dahil sinuway nila ang kanyang utos at agad niya silang inutusang lisanin ang lugar. Ngunit bigla, umatake muli si Knifehead. Hindi pa pala ito patay. Dahil sa biglaang pag-atake, wala nang oras ang Gypsy Danger para makaiwas. Pinunit ni Knifehead ang isa sa mga braso ng Jagger at marahas na hinila palabas si Yancy mula sa pad. Pinatay siya agad-agad. Wasak ang puso ni Raleigh. Muling umatake ang kaiju. Ngunit kahit paano ay nabawi ni Raleigh ang kontrol. Ginamit niya ang buong lakas ng nuclear reactor ng Gypsy Danger at nagpakawala ng isang huling, mapanirang suntok na tuluyang sumira kay Knifehead. Gayunman, dahil sa matinding pinsala, naputol ang lahat ng signal mula sa Gypsy Danger. Sa base, inakala ni na Marshal Pentecost at ng mga controller na patay na si Raleigh. Pagkatapos ay nakita natin ang isang lalaki at ang kanyang batang anak sa dalampasigan, gumagamit ng metal detector upang maghanap sa gitna ng nagyelong mga debris. Bigla, umangat mula sa karagatan ang Gypsy Danger, halos hindi na gumagana at lubhang wasak. Sa paanuman, naidala ni Riley ang Jagger patungong lupa, ngunit matapos mawala ang kanyang kapatid, gumawa siya ng isang masakit na desisyon. Tinalikuran niya ang Jagger program magpakailanman. Samantala, nagbago na ang mga halimaw. Natuto silang mabuhay at umangko, at hindi na makasabay ang mga Jagger. Dahil dito, isinara ang Jagger program. Inilipat ng mga pamahalaan sa buong mundo ang kanilang focus sa pagtatayo ng napakalalaking coastal wall upang hadlangan ang mga kaiju na makapasok sa mga lungsod. Nakiusap si Marshal Pentecost para sa huling pagkakataon, ngunit tumanggi ang mga pamahalaan. Inutusan siyang isara ang lahat at ilipat ang operasyon sa base sa Hong Kong. Galit ngunit determinado, gumawa si Pentecost ng isang matapang na pasya. Ipagpapatuloy niya ang Jagger program sa sarili niyang paraan. At dahil doon, nagtungo siya sa Hong Kong, handa para sa isang huling paninindigan. Ngayon ay makikita natin si Raleigh na nagtatrabaho bilang isang construction laborer sa California, tumutulong sa pagtatayo ng napakalalaking coastal wall sa kahabaan ng dalampasigan. Hindi niya ito pinili. Matapos niyang iwan ang Jagger program, ito na lamang ang trabahong kanyang nahanap. Isang gabi matapos ang trabaho,
Nagtipon ang lahat ng manggagawa sa harap ng balita at bigla nilang nakita ang nakakagulat na footage. Isang kaiju ang tuluyang sumira sa coastal wall sa Sydney sa loob lamang ng ilang minuto. Nabigla ang lahat. Ang mga halimaw na ito ay patuloy na nagiging mas malakas. Ang mga pader na iyon ay pinaniniwalaang hindi mababasag kailanman. Doon dumating si Marshall Pentecost. Sa sandaling makita niya si Raleigh, ngumiti siya. Sinabi niyang matagal niya itong hinanap. Pagkatapos ay dumating ang malaking revelasyon. Ang Gypsy Danger. Ang Mark III na Jagger ni Raleigh ay ganap ng naayos at naibalik at ngayon ay kailangan nila ng pilota. Tumanggi si Raleigh. Sinabi niyang ayaw na niyang muling ikonekta ang isip niya sa ibang tao. Nang mamatay ang kapatid niya, nakadugtong pa rin siya rito at naramdaman niya ang bawat sandali ng sakit na iyon. Tinitigan siya ni Pentecost sa mata at sinabing, ang mundo ay nakatayo na sa gilid ng pagkalipol. Dumadami ang pag-atake ng mga kaiju at hindi sila mapipigilan ng mga pader na ito. Mas mabuting mamatay bilang isang sundalo sa loob ng Jagger kaysa maghintay dito para sa katapusan. Matapos ang mahabang katahimikan, pumayag si Raleigh. Dinala siya ni Pentecost sa bago nilang base sa Hong Kong. Doon, ipinakilala siya kay Mako Mori, isa sa kanyang pinakatalentadong opisyal at pinuno ng Mark III Restoration Program. Siya rin ang may responsibilidad sa pagpili ng bagong copilot dahil bawat Jagger ay nangangailangan ng 2 piloto. Sa loob ng base, nakilala ni Raleigh ang research team. Si Newton na nag-eksperimento sa biolohiya ng mga kaiju at si Herman na gumagamit ng mga modelong matematika upang hulaan ang susunod na pag-atake. Ipinaliwanag ni Pentecost na nagbago na ang lahat. Hindi na sila isang hukbo. Isa na lamang silang lihim na operasyon. Karamihan sa mga Jagger ay nawasak na at 4 na lang ang nananatiling aktibo. Isa rito ang Gypsy Danger. Naganap ng naayos, na-upgrade at mas malakas kaysa dati. Dinala ni Mako si Raleigh upang makita ang kanyang Jagger na puno siya ng damdamin. Ilang taon na rin mula nang huli niya itong makita. Sinabi ni Mako ang totoo. Ang Gypsy Danger ngayon ang pinakamakapangyarihan at pinaka-advanced na makina sa buong programa. Pagbalik sa base, tinanong ni Raleigh kung kailan ang susunod na pag-atake ng kaiju. Sinabi ni Pentecost, 1 linggo na lang. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang natitirang mga Jagger. Una, ang Crimson Typhoon. Isang nakamamatay na makinang pandigma na pinapalakad ng 3 magkakapatid na 7 beses na nagtanggol sa mga daungan. Ikalawa, ang Cherno Alpha, ang pinakamabigat at pinakamatandang Jagger na kailanman ay itinayo, na pinapatakbo ng mga alamat na sina Sasha at Alexis. Pagkatapos, nakilala ni Raleigh si Herc, isang veterano na matagal nang nagsisilbi. Kasama si Pentecost sa loob ng maraming taon, at kilala niya kapwa si Raleigh at ang kapatid nito. Si Herc at ang anak niyang si Chuck ang nagpapatakbo ng 3 Jagger, ang Striker, isang mabilis at napakapanganib na makina. Tinanong ni Raleigh ang pinakamahalagang bagay. Ano ang misyon? Ipinaliwanag ni Pentecost, ihuhulog nila ang 2,400 na pound na thermonuclear bomb sa portal sa pagitan ng mga tectonic plate, diretso sa mundo ng mga kaiju. 2 Jagger ang magsisilbing escort sa misyon at isa ang magdadala ng bomba at maglalagay nito sa loob ng breach. Ipinaalala ni Raleigh na nasubukan na nila ito noon at nabigo sila. Palaging nagsasara ang portal. Kalmadong sumagot si Pentecost, may plano ako. Kailangan mo lang maging handa. Maya-maya nakipagkita si Pentecost kina Newton at Herman. Ipinaliwanag ni Herman na ayon sa kanyang kalkulasyon, sa loob ng 7 araw, 3 kaiju ang maaaring umatake ng sabay-sabay. Gamit ang hologram, ipinakita niya na ang portal ay bumubukas lamang kapag may kaijung dumaraan dito. Ang sandaling iyon ang kanilang pagkakataon. Maaari silang pumasok sa korido at ilagay ang nuclear bomb. Ngunit tumutol si Newton. Sinabi niyang walang tunay na patunay kung paano talaga gumagana ang portal. Isa lamang itong prediksyon. Pagkatapos, naglabas si Newton ng isang nakakagulat na bagay. Ipinakita niya ang utak ng isang kaiju, luma, sira, ngunit bahagya pang buhay. Gamit ang parehong neural na teknolohiya na ginagamit sa drifting ng mga piloto, naniniwala si Newton na kaya niyang kumonekta sa isip ng kaiju at malaman ang katotohanan tungkol sa breach. Kapag nagtagumpay siya, masasabi niya kung paano eksaktong makapasok sa portal. Kinamuhian ni Herc at Pentecost ang ideyang iyon. Masyado itong mapanganib. Maaari nitong ikamatay ni Newton. Tumanggi si Pentecost na bigyan siya ng anumang kagamitan para sa eksperimento. Pagkaraan, dinala ni Mako si Raleigh sa kanyang silid. Sinabi niyang minsan ay gusto rin niyang maging piloto. Katulad niya, ngunit hindi siya pinayagan ni Pentecost. Bago siya umalis, sinabi niya, magugustuhan mo ang mga kandidatong pinili ko. At pagkatapos noon, umalis siya. Dumating ang susunod na araw, ang sandaling kailangang pumili ni Raleigh ang kanyang co-pilot. Lumapit si Mako kay Marshall Pentecost at hiniling na isama siya sa listahan ng mga kandidato. Gusto niyang lumaban kasama si Raleigh. Agad siyang tinanggihan ni Pentecost. Ipinaalala niya na dati na niyang sinabi ang pagtanggi bago pa magsimula ang pagsubok. Hinarap ni Raleigh ang mga kandidato. Hinarap ni Raleigh ang mga kandidatong pinili ni Mako at isa-isa niya silang tinalo ng walang kahirap-hirap. Habang pinapanood yon, humakbang pasulong si Mako mismo. Ngayon ay si Raleigh laban kay Mako.
Matindi ang laban, mabilis, brutal, at sa sandaling iyon ay nagpasya si Raleigh. Si Mako ang dapat maging co-pilot niya, ngunit pinatigil iyon ni Pentecost. Inutusan niya si Raleigh na pumili ng iba. Nadurog ang puso ni Mako. Kalaunan, nilapitan siya ni Raleigh at sinabi ang totoo, may potensyal siyang maging isang pambihirang piloto at kung ito ang pangarap niya, kailangan niyang ipaglaban ito. Hindi niya kailangang sundin palagi ang utos ni Pentecost. May dahilan kung bakit ayaw siyang payagang maging piloto. Ngunit walang sinabi si Mako. Tahimik siyang naglakad pabalik sa kanyang silid. Samantala, lihim na gumawa si Newton ng isang makina gamit ang mga kagamitang galing sa black market. Isang aparatong kayang ikonekta ang isip ng tao sa utak ng kaiju. Sa kabila ng lahat ng babala, ikinabit ni Newton ang sarili niya sa kamalayan ng kaiju. Nakita niya ang nakakagambalang mga pangitain ng mundo ng mga kaiju. Ngunit hindi niya kinaya ang proseso at bumagsak siyang walang malay. Kasabay nito habang bumababa si Pentecost sa elevator. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong. Siya ay may nakamamatay at walang lunas na sakit. Doon niya napagtanto na nararapat bigyan ng pagkakataon si Mako. Pumunta siya sa silid nito at iniabot ang maliit na sapatos mula sa kanyang kabataan. Ipinaalala niya ang pangakong ginawa niya. Maraming taon na ang nakalipas, na balang araw ay gagawin niya itong piloto. Inamin niyang natatakot siya noon, ngunit ngayon ay alam niyang handa na ito. Kinabukasan, inihanda ang Gypsy Danger para sa pagsusuri. Pumasok si Raleigh sa pad, at nang dumating si Mako bilang kanyang co-pilot, lumiwanag ang kanyang mukha sa ginhawa at saya. Nagsimula ang drifting. Upang makakonekta, kailangan nilang magsabay sa pamamagitan ng mga alaala. Binalaan siya ni Raleigh, huwag kang masyadong mag-focus sa nakaraan o malulunod ka rito. Nagsimula ang proseso. Bumuhos sa isipan ni Mako ang mga alaala ng kanyang kabataan, ngunit hindi siya kumapit sa mga iyon. Nanatili siyang nakatuon at matagumpay na nakipag-drift kay Raleigh. Biglang sumugod si Herman dala ang agarang balita. Ikinonekta ni Newton ang sarili niya sa utak ng isang kaiju. Dali-daling pumunta si Pentecost sa laboratorio ni Newton. Halos wala nang mali si Newton. Ngunit bago tuluyang mawala ng ulirat, nakapagsalita pa siya. Bago siya muling mawala ng ulirat, may ibinunyag siyang isang nakakatakot na katotohanan. Nakita niya ang mundo ng mga kaiju. Hindi sila umaatake sa mundo dahil gutom sila. Inihahanda nila ang planeta para sa kanilang mga tagalikha. Sumusunod lamang sila sa mga utos. Ipinaliwanag ni Newton na ang mga nilalang na ito ay sumalakay na sa iba pang mga planeta noon. Inuubos ang lahat ng buhay. Dumating pa nga sila sa mundo noong panahon ng mga dinosaur, ngunit hindi pa angkop ang kapaligiran noon. Ngayon, dahil sa pagnipis ng ozone at pagtaas ng carbon sa atmosfera, naging perpekto na ang mundo para sa kanila. Kaya nais na nilang sakupin ito. Ang mga unang kaiju ay mga piyesa lamang. Ipinadala para wasakin ang sandata ng sangkatauhan, ang mga Jagger. Ngayon, ang mga tunay na hunter na kaiju ang paparating, mga nilikhang idinisenyo para burahin ang laha. Humingi pa ng karagdagang impormasyon si Pentecost. Tinanong niya si Newton kung paano nila mapipigilan ang mga ito. Sinabi ni Newton na imposible iyon, maliban na lamang kung makakonekta siya sa isang sariwang utak ng kaiju. Napakabihira nito. Kalmadong sumagot si Pentecost. Makakakuha ka, ipinaliwanag niya na ang mga black market dealer ay nag-aani ng mga bahagi ng kaiju sa loob lamang ng ilang oras at ibinebenta ang mga ito kapalit ng napakalaking kita. Ang kanilang pinuno ay isang lalaking nagngangalang Hannibal Chow. Nakipagkasundo si Pentecost sa kanya nang putulin ang pondo ng gobyerno. Inabot niya kay Newton ang isang card at sinabing kung gusto mo ng sariwang utak ng kaiju, siya lang ang makakakuha niyan. Pero mag-ingat ka. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Samantala, nagpapatuloy ang pagsubok sa Gypsy Danger. Ngunit bigla, nagsimulang makita ni Raleigh ang mga alaala ng kanyang kapatid. Dahil dito, nagsimulang masira ang kanyang koneksyon kay Mako. Kasabay nito, nalunod si Mako sa mga alaala ng kanyang pagkabata. Nagkagulo ang lahat sa control room. Dahil sa takot ni Mako, kusang nag-activate ang plasma cannon ng Gypsy Danger. Tumunog ang mga alarma. Nagsimulang mag-evacuate ang mga tao sa takot. Desperadong sinubukan ni Controller Choi na patayin ang sistema ng Jagger. Dahil nakakonekta pa rin si Raleigh kay Mako, nakita niya ang mga alaala nito. Nasaksihan niya ang isang nakakatakot na sandali mula sa nakaraan ni Mako. Noong 6 na taong gulang pa lamang siya, isang kaiju ang umatake sa kanilang lungsod. Napatay ang kanyang mga magulang sa pagkawasak na iyon. Halos mapatay rin si Mako at napako siya sa takot. Ngunit sa huling sandali, dumating si Marshal Pentecost. Dumating si Pentecost at pinatay ang kaiju. Noong panahong iyon, isa siya sa pinakadakilang piloto ng Jagger sa buong mundo. Mula sa araw na iyon, inalagaan niya si Mako na parang sarili niyang anak. Sa kasalukuyan, nagtulungan sina Choi at Chuck at sa wakas, ay napatay nila ang kuryente ng Gypsy Danger. Nagising si Mako mula sa mga alaala, ngunit bumagsak siyang walang malay. Nagngalit sa galit si Pentecost. Nagsimulang magsalita na masama si Chuck laban kina Raleigh at Mako, sinisisi sila sa lahat. Sa labas ng silid, hayagan niyang ininsulto si Mako. Kinutya niya si Raleigh, at sinabing ang kasintahan nito ay wala namang kayang gawin kundi sumayaw. Doon nawalan ng kontrol si Raleigh.
Inatake niya si Chuck at iginiit na humingi ito ng tawad kay Mako. Tumanggi si Chuck, naging marahas ang labanan. Sa sandaling iyon, dumating sina Pentecost at Herc at pinigil ang gulo. Pinagalitan ni Herc ang kanyang anak dahil alam niyang ang kayabangan ni Chuck ang tunay na dahilan ng away. Kalaunan, kinausap ni Pentecost ng pribado sina Rayleigh at Mako. Inalis niya si Mako sa posisyon bilang co-pilot. Sinubukan ni Rayleigh na ipaliwanag na siya ang unang nasira ang drift, ngunit tumanggi si Pentecost na makinig. Samantala, sa ibang bahagi ng Hong Kong, narating ni Newton ang underground na black market base ni Hannibal Chow. Sa loob, may nakita siyang nakakagimbal. Mga bahagi ng katawan ng kaiju na buhay pa, bihira, ilegal, at nakakatakot. Nang sa wakas ay makaharap niya si Hannibal Chow, napagtanto niyang isa itong matigas at matapang na lalaki na walang kinatatakutan na kaparusahan. Sinabi ni Newton na kailangan niya ng sariwang utak ng kaiju. Sumagot si Chow na nakakakapal ng bungo ng kaiju at sa oras na mabuksan ito, karaniwan ang bulok na ang utak. Kalmadong sumagot si Newton. Pareho nilang alam na may dalawang utak ang mga kaiju gaya ng mga dinosaur. Dahil napakalaki ng katawan ng mga ito, ang kailangan lamang niya ay ang pangalawang utak. Ipinaliwanag ni Newton na natutunan na niyang kumonekta sa isip ng kaiju. Nang tumingin si Chow sa mga mata ni Newton, naniwala siya rito at natakot siya. Dahil maraming taon na ang nakalipas, sinubukan niya rin ang parehong bagay at napakasama ng naging resulta. Binalaan ni Chow si Newton. Kapag nagdikit ang dalawang isipan sa pamamagitan ng mga alaala, gumagana ang koneksyon sa dalawang direksyon. Kapag nagdrift si Newton sa isang kaiju, mararamdaman siya ng mga ito. Hahanapin siya ng mga ito. Siya dahil iisipin nilang isa siya sa kanila. Dahil sa takot para sa sarili niyang buhay, pinalayas ni Chow si Newton palabas ng base. Samantala, dalawang kaiju ang papalapit at pareho silang Category 4. Ang pinakamalaki at pinakamapanganib na nakita kailanman. Nagpanik ang lahat. Nagpadala si Pentecost ng 3 Jagger para salubungin ang mga ito at iniwan sina Raleigh at Mako. Pareho silang nadurog ang loob. Pagdating ng mga Jagger sa lugar ng labanan, inutusan ni Pentecost ang striker na manatili, malapit sa dalampasigan at protektahan ang lungsod sa anumang paraan. Hindi nila maaaring mawala ito dahil ang striker ang may dalang 2,500 pound na nuclear bomb. Sumugod ang Cherno Alpha at Crimson Typhoon upang harapin ang mga kaiju, ngunit napakalalaki at napakatalino ng mga halimaw. Nadaig nila ang 2 Jagger. Nagpakawala ng espesyal na atake ang Crimson Typhoon, ngunit isang kaiju ang direktang umatake sa pilot pad at tuluyang winasak ang Crimson Typhoon. Nang makita ito, mag-isang sumugod ang Cherno Alpha. Naglabas ang isang kaiju na nakakalasong likido na tumunaw sa baluti ng Cherno Alpha. Kahit ganoon, tumanggi pa ring sumuko ang mga piloto. Papasok sana sina Herc at Chuck gamit ang striker para tumulong, ngunit inutusan sila ni Pentecost na umatras. Ang misyon nila ay ihatid ang bomba sa breach, ngunit hindi nila kayang iwan ang kanilang mga kasama. Sinuway nila ang utos. Ngunit pagdating nila, huli na ang lahat. Nagtulungan ang 2 kaiju at hinila ang Cherno Alpha sa ilalim ng tubig, pinatay ang 2 piloto nito. Sa wakas, ay nakarating ang striker sa labanan. Nagpakawala sina Herc at Chuck ng espesyal na missile attack ng striker. Tinutukan ang 2 kaiju ng sabay. Ngunit bigla, ang mukhang gorilyang kaiju ay nagpakawala ng elektrikal na kapangyarihan at nawala ng kuryente ang buong Hong Kong. Nabalot sa dilim ang buong lungsod. Tuluyang tumigil ang striker. Maging ang base ng mga Jagger ay nawala ng kuryente. Inutusan ni Marshal Pentecost si Choi na agad ibalik sa operasyon ng striker, ngunit ipinaliwanag ni Choi na digital ang sistema ng lahat ng Jagger. Aabuti ng hindi bababa sa 2 oras ang pag-reset. Doon humakbang si Rayleigh. Sinabi niyang ang Jagger niya, ang Gypsy Danger, ay hindi ganap na digital. Pinapagana ito ng nuclear reactor. Hindi nag-atubili si Pentecost. Binigyan niya si Raleigh ng pahintulot na lumaban. Samantala, nagsimulang kumilos ang 2 kaiju patungo sa lokasyon ni Newton. Sa sobrang takot, nagtago si Newton sa loob ng isang pampublikong bunker, kasama ang mga sibilyan. Sa larangan ng labanan, malapit nang patayin ng mukhang gorilyang kaiju ang striker nang biglang dumating ang Gypsy Danger. Agad na sumabak sina Raleigh at Mako sa laban. Umabot ang labanan hanggang sa kailaliman ng lungsod. Sa perpektong pagtutulungan, tuloy-tuloy silang umatake. Hindi binibigyan ng pagkakataong makabawi ang kaiju. Sinunggaban ng halimaw ang Gypsy Danger, ngunit inactivate ni Rayleigh ang plasma cannon at tuluyang winasak ito. Kasabay nito, natunto ng 2 kaiju si Newton. Binuksan nito ang pampublikong bunker at sinimulang hanapin siya. Sa tamang oras, dumating muli ang Gypsy Danger. Hinampas ni Raleigh ang kaiju gamit ang isang cargo ship. Ngunit hinarangan ng nilalang ang atake gamit ang buntot nito at nagsimulang gumamit ng mga taktika ng pagtatago. Sa puntong ito, natuto na ang mga kaiju kung paano lumaban sa mga Jagger. Naglunsad ang kaiju ng isang biglaang pag-atake, ngunit nabasa ni Raleigh ang galaw nito at sinalubong ito ng isang malakas na suntok. Gayunman, naitumba ng kaiju ang Gypsy Danger at binugahan sila ng nakakalasong likido. Halos tamaan sila nito. Hinawakan ni Raleigh ang buntot ng kaiju at gumamit ng isang tanker ship upang tuluyang mapunit ito.
Sa sobrang galit, inactivate ng kaiju ang mga pakpak nito at itinaas ang Gypsy Danger sa himpapawid. Mabilis na bumaba ang antas ng oxygen. Nasira ang kanilang plasma weapon system. Parang wala nang paraan para makaligtas. Doon nagsalita si Mako. Ipinaalala niya kay Riley ang bagong upgrade. Inactivate niya ang sword system ng Gypsy Danger. Sa isang malinis na hiwa, pinutol nila sa gitna ang kaiju. Nagsimulang bumagsak ang Gypsy Danger mula sa langit. Ngunit bago tumama sa lupa, pinaputok ni Riley ang jet boosters at ligtas silang lumapa. Sa base, nagdiwang si Pentecost at ang buong koponan. Pinuri ni Pentecost sina Relay at Mako sa kanilang tagumpay, ngunit biglang tumulo muli ang dugo mula sa kanyang ilong. Lumalala na ang kanyang kondisyon. Samantala, pumasok ang mga tauhan ni Hannibal Chow sa katawan ng patay na kaiju upang kunin ang pangalawang utak para kay Newton. Nadiskubre nilang sira ang ikalawang utak, ngunit bigla silang nakaramdam ng paggalaw. Buntis pala ang kaiju. Isang bagong silang na kaiju ang sumabog palabas at umatake sa kanila. Nataranta ang lahat, sumabog ang kaguluhan. Lahat ay tumakbo. Dahil hindi pa ganap na nade-develop ang nilalang, naipit ito sa pusod at bumagsak. Lumapit si Chow sa katawan at sinabi na alam niyang hindi ito magtatagal. Upang siguraduhin, tinusok niya ito ng kutsilyo, ngunit buhay pa rin ang sanggol na kaiju. Sa isang nakagugulat na sandali, kumagat ito at pinatay si Hannibal Chow. Pinanood ni Newton ang lahat sa sobrang takot. Ilang sandali lang, tuluyang namatay ang kaiju. Sa wakas hinarap ni Riley si Marshal Pentecost. Tinanong niya kung bakit. Kung ganito na siya karamdaman, hindi niya sinabi ang totoo. Ipinaliwanag ni Pentecost, noong itinayo ang kauna-unahang Mark I na Jagger ng nagmadali, walang nakapansin sa panganib ng radiation. Piniloto ni Pentecost ang Jagger sa maraming misyon. Sa loob ng ilang buwan, hindi napansin ang kanyang karamdaman, ngunit sa kanyang huling misyon, namatay ang kanyang co-pilot. Mag-isa niyang piniloto ang Jagger, ang desisyong iyon ang sumira sa kanyang katawan. Binalaan siya ng mga doktor na kung muli siyang magpiloto ng Jagger, hindi siya makakaligtas. Sinabi niya kay Riley ang isang mahalagang bagay. Dalawa lamang sa buong mundo ang kailanman nagpiloto ng isang Jagger mag-isa. Siya at si Riley. Kaya niya dinala pabalik si Riley. Biglang nagpadala si Choi ng agarang mensahe. Dalawang kaiju pa ang lumitaw mula sa breach. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila patungo sa lungsod. Binabantayan nila ang breach mismo, natuklasan nila ang plano ni Pentecost. Malinaw na sinabi ni Pentecost, kahit ano pa man ang mangyari, kailangan matapos ang misyon. Inutusan niyang agad na ihanda ang Gypsy Danger at Striker. Samantala, bago pa man tuluyang magsara ang utak ng sanggol na kaiju, naghanda si Newton na mag-drift kasama nito. Sa pagkakataong ito, tinulungan siya ni Herman. Magkasama nilang ikinonekta ang kanilang isipan sa kaiju. Natuklasan nila ang katotohanan. Tanging mga kaiju lamang ang makakapasok sa breach. Bumubukas ang portal lamang para sa kanila. Upang makapasok sa mundo ng kaiju, kailangang bumaba ang isang Jagger kasama ang katawan ng kaiju. Agad nilang ipinabatid kay Pentecost. Inihanda ni Pentecost ang sarili niyang magpiloto sa Striker. Hindi makakasama si Herc. Malubha ang pinsala sa kanyang braso sa nakaraang labanan. Nagbigay si Pentecost ng isang makapangyarihang talumpati. Nagising ang buong base. Sa loob lamang ng ilang minuto, parehong handa na ang dalawang Jagger. Inilagay ang Striker at Gypsy Danger sa breach. Pagdating doon, bumaba sila sa karagatan at gumalaw sa ilalim ng dagat. Simple lamang ang plano. Dadala ng Striker ang 2,500 pound na thermonuclear bomb at ihuhulog ito sa breach. Tumalon sila, ngunit biglang dumating sina Newton at Herman dala ang nakakagulat na balita. Hindi pwedeng tumalon. Hindi magbubukas ang portal maliban kung makikilala nito ang DNA ng kaiju. Bago sila makapag-react, lumitaw ang ikatlong kaiju, ang pinakamabilis, pinakamalakas at pinakamapanganib na nakita. Marahas nitong inatake ang Striker. Malubha ang pinsala sa Striker. Sumugod ang Gypsy Danger para protektahan sila. Nakikipaglaban sa dalawang kaiju pa. Nabali ang braso at paa ng Gypsy. Ngunit tuloy pa rin ang laban ni Relay at Mako. Isa-isa nilang wilasak ang dalawang kaiju. Ngunit buhay pa rin ang dambuhalang ikatlong kaiju at halos bumagsak na ang Striker. Napagtanto ni Pentecost ang katotohanan. Hindi nila mapipigilan ang kaiju na ito, kaya gumawa siya ng huling desisyon. Sinabi niya kay Riley at Mako na kailangan na i-deploy ang thermonuclear bomb. Ang Gypsy Danger ay isang buhay na sandatang nuclear na pinapagana ng reactor. Lilinisin ng Striker ang daan. Kailangang sirain ng Gypsy ang breach. Labis ang dalamhati ni Mako. Tinitigan siya ni Pentecost at sinabing, palagi akong nasa tabi mo. Inactivate niya ang bomba. Isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa karagatan, ngunit buhay pa rin ang kaiju. Sumugod si Raleigh ng buong lakas at hinila ang kaiju pababa sa breach. Bumukas ang portal, kinilala ang code ng kaiju. Sa loob ng breach, muntik nang sirain ng kaiju ang Gypsy. In-overload ni Raleigh ang reactor at tuluyang pinatay ang kaiju. Tuluyang napatay ang kaiju, ngunit kritikal ang pinsala ng Gypsy Danger. Mababa ng mababa ang oxygen ni Mako, nawalan siya ng malay. Nasa loob na sila ngayon ng mundo ng kaiju. Gumawa si Raleigh ng pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Ibinigay niya kay Mako ang kanyang oxygen at ineject ang pad nito.
Pagkatapos, mag-isa, inactivate niya ang nuclear bomb at ineject ang sarili sa huling sandali. Isang dambuhalang pagsabog ang sumiklab sa loob ng dimensyon ng kaiju. Tuluyang bumagsak ang breach. Sa base, nagdiwang ang lahat. Ngunit biglang lumitaw ang pad ni Mako sa ibabaw ng tubig. Hindi pa bumabalik si Raleigh. Nanginig si Mako at napaiyak. Akala niya wala na siya. Biglang lumitaw ang isa pang pad. Ang pad ni Raleigh, hindi ito gumagalaw. Tumakbo si Mako patungo rito umiiyak. Akala niya patay na siya. Ngunit bumukas ang mga mata ni Raleigh. Buhay siya. Nagyakapan silang dalawa, puno ng emosyon. Nagawa nila ito. Tapos na ang banta ng mga kaiju. Dumating ang mga helicopter upang iligtas sila. Nailigtas ang sangkatauhan. Hindi lang nila nailigtas ang mundo. Pinatunayan nila na mas malakas ang pag-asa kaysa takot. Kung kahit kaunti lang ay naantig ka ng kwentong ito, pindutin ang like button, mag-subscribe, at manatili sa amin dahil may ilang bayani na hindi nagsusuot ng kapa. Nakikipaglaban sila para sa sangkatauhan. Magkita tayo sa susunod na kwento.